Mahilig ka ba kumain ng atsara? Masarap ito at perfect combination sa mga inihaw at sa mga silog na pagkain. Ngayon naman, gagawa ako ng atsara at ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa. Simple lang ang aking gagawin. Gagawa na lang ako kaysa bumili pa ako. Mas marami pa yung magagawa ko. Kung bibili kasi ako sa labas, maliit lang na bote yun. E pag gagawa ko ng sarili ko, marami akong magagawa, makakatipid pa ako. So yan, natapos ko ng balatan at linisan ng papaya. At yan nga ginamit ko yung malaking butas. Medyo nakakapagod at mag-grate ng papaya pero ingat lang ha kasi matalas ito. Kaya dapat mag-ingat pag mag-grate ng papaya. Pagkatapos kong i-grate yung papaya, naglagay ako ng 2 kutsaritang asin. Halu-haluin at ibabad ito ng kalahating oras. At ngayon naman, magbabalat na ako ng karot. Ito yung mga carrots na na-harvest ko sa my garden. Uy, teka lang ha. Matamis to mga karot na to dahil bagong pitas. Masarap ito dahil natural yung tamis na galing sa karot. So ngayon naman, nagbalat ako ng luya at akin lang i-chop ng maliliit dahil kailangan ko 2 kutsara. At kailangan ko rin ng isang red bell pepper. At hihiwain ko ito ng pahaba at maninipis na hiwa. Gagamit ako ng pulang sibuyas. Malaki ang sibuyas nito at kailangan ko lang ng kalahati. At hihiwain ko ito ng maninipis na mahaba. Kailangan kong paghiwa-hiwalay nito para mag-spread naman. Pinagsama-sama ko na ang carrots, luya, bell pepper at ang sibuyas. At pagkatapos ng kalahating oras, tatanggalin ko na yung katas ng papaya. Mas madali na siyang pigain at tanggalin yung katas dahil sa nilagay na asin. Gamit ko lang ang mga kamay ko sa pagpiga. At kung meron kayong malinis sa tela, mas maiging yun ang gamitin nyo para hindi kayo mahirapan at mas madaling tanggalin yung katas. At pagkatapos yung pigain, mas magandang ibuhaghag nyo para mas magandang haluin. At sa isang saucepan, naglagay ako ng 2 regular cup ng tubig. Naglagay ako ng 3 cups ng suka. Pero teka lang ha, hindi pa naka-on yung stove ha, dapat dito naka-off pa lang. At naglagay din ako ng 2 cups ng puting asukal. Kailangan din pala ng bawang. At i-chop ko lang ito ng maliliit dahil kailangan ko ng 2 kutsara. Mas magandang naka-off ang stove pag inihahanda ang brine ng ating atsarang papaya. Para sa ganun, hindi mahilaw ang ating suka. Pag ready ng lahat, pwede nang sindihan ang stove at isimmer lang ito. Habang nakasalang at hinihintay natin kumulo ang ating brine, ilagay natin ang atsara sa mga bote. Part na to, nakagawa ko ng 3 bote. O diba, mas maganda gumawa kaysa bumili pa. So yan, kumukulo na pero hintay natin na kumulo hanggang 5 minuto. So after 5 minutes, nilagay ko na sa bote kung saan nandoon ang ating atsarang papaya. So pupunuin ko lang yung bawat bote or lagpas sa ating atsara. Paglagay ng brine sa ating bote, dapat nakalubog ang atsarang papaya para hindi madaling masira at umabot ng matagal. Dahil ang ginawa kong atsarang papaya, good for 1 year na to. Dahil pag gumagawa ako ng atsara, umaabot yun ng 1 year. Uy, teka lang, naglagay din pala ako ng isang pulang sili dito ha. At para naman merong konting kagat ang ating atsara. Dahil hindi na ako naglagay ng paminta, yung siling pula na lang nilagay ko. At syempre, kailangan ko na itong tikman. Kaya gumawa naman ako rito ng silog. At nagluto ako ng sinangag, maraming bawang yan. At nagluto rin ako ng longganisa at isang itlog na sunny side up. At syempre, naglagay ako ng atsara. Perfect combination ito sa mga silog or sa mga inihaw na pagkain. Tara, kain tayo!